Nakikipagtulungan na ang PNP at COMELEC sa kaanak ng re-electionist Vice Mayor ng Bustos, Bulacan. Ito ay para sa gagawing investigasyon ukol sa biglaang pagpasok ng ilang individual na nagpakilalang mga kawani ng media at COMELEC. Base po sa video, isa sa mga nangahas pumasok sa headquarters ng Vice Alcalde ay isang aktibong kawani mula sa isang lungsod sa lalawigan ng Bulacan. Magbabalik ho sa balita si Jim Tejano. Makikita sa video na ito ang ilang katao na nakaitim na vest at isang nakapulang vest na may mga tatak na media at COMELEC sa kanilang likuran. Natila sumalisit walang paalam na pumasok sa compound ng headquarters ng re-electionist Vice Mayor Martin Angeles ng Bustos, Bulacan, pasado alas 8 ng gabi nitong Sabado sa Barangay Malamig. Sa isang anggulo ng video, tila hindi nagtagumpay ang grupo sa kanilang plano, kung kaya agad ring napalabas ng ilang mga tauhan ng Vice Alcalde ang mga nagpanggap na kawani ng media at miyembro umano ng Commission on Elections o COMELEC. Tinulok yung pinto, natulak ako eh. Kaya hindi kami nakaporma na. Ikinadismaya ng kampo ng Vice Alcalde ang nangyari dahil ito anya ang kauna-unahang pagkakataon na may ganitong pangaharas sa kanilang kampo. Ang nakalulungkot nga lang, nagpanggap silang COMELEC, media, pero parang hindi po dumaan sa ating COP na di umano. Hindi natin po alam kung totoo o hindi. Dumaan sila kay Kapitan at siguro naman po ay maririnig ninyo sa video na kumalat na kung saan sila nagsabi at di umano ay may Kapitan na nagsumbong na may mga irregularities na pong nagaganap dito sa aking headquarters. At nakalulungkot dahil harassment ang nangyari na wala namang ebidensya, biglang binuksan. At ang isa pang nakalulungkot, sa aking pakiwari ay hindi naman totoong media, hindi naman po totoong COMELEC ang mga naturang tao. Ayon kay Angeles, kasagsagan ng coordinators and watchers meeting nang mangyari ang pangaharas ng grupo. Bawal kong mag-video. Okay kayo nag-video, wala kayong pahintulot, ha? Nag-video ka agad. May COMELEC eh, may COMELEC eh. Dati yung COMELEC, dati COMELEC. Bumalik po kami, ba't po kami na ano? Nakapagano po ba kayo sa? So after po nung pangyayari na pumunta po at nag-trespass po dito sa aming headquarters ang mga peking media at peking mga galing daw sa COMELEC, di umano, sinundan po ng mga tauhan ng asawa ko at ng kapatid po ni Vice Mayor yung van na sinasakyan po ng mga tao. Naipit po sila sa motorcade hanggang sa makarating po sila sa barangay hall ng Malamig. At nagpatulong po sila sa mga tao na nasa paligid noon upang harangin po yung van. Dahil simula po nung sinita po iyon, ay dali-dali silang sumakay ng van. At pagkatapos po, ay nung hinarang po nila yung van, kinat po sila. At muntik na po silang sagasaan at dali-dali pong umalis yung van. Batay sa video na pag-alaman ng isa sa mga nangharas ay isang aktibong kawani ng isang lungsod sa lalawigan ng Bulacan at retiradong pulis. May mga tao nakakakilala doon sa nakuhanan na muka. Tumanggi munang magbigay ng pahayag ang Bustos Police habang gumugulong ang investigasyon. Nauna rito, inihayag ni COMELEC Chairman George Garcia na ang mga hindi otorisadong miyembro ng komite ng COMELEC ay may tuturing na peking task force. Ang authority, wala namang gano'n nag-i-exist na committee or task force, ay lahat fake. And therefore, nangihingi sila ng pera, sinasabing kinakailangan mag-enroll, hahabol yan hanggang mamayang gabi. Yung mga tao yan, alam po ang dapat, ipa-aresto natin. Eh bakit nagpa-aresto yung Zambales? Bakit nagpa-aresto yung sa Enrile Cagayan? Bakit sa Santa Cruz Laguna na aresto? Ipa-aresto po natin ang lahat ng mga taong yan sapagkat mga peke po yan at mga nanloloko lamang. Para sa mata ng halalan 2025, Jim Tejano, matatag, matapang, matapat.